Hanggang ngayon, kinikilabutan pa rin ako kapag naalala ko yung kwento na to. Pero sige, isi-share ko na sa inyo. Story time, mga 2 years ago, pauwi ako galing trabaho. Dumaan ako sa Ayala Avenue. Tapos may nakita ako na parang kumusyon ng mga tao. Merong na-aksidente. So pagsilip ko, isang lalaki, nakapulang damit, tapos itim yung helmet. Meron siyang malaking hiwa sa mukha, tapos puro dugo yung damit niya. Nakikiusyoso ko, tapos biglang may sumigaw sa akin, sabi niya, tumawag ka ng ambulansya. Tapos ako natakot ako, so ang ginawa ko, umalis na lang ako, tapos pumadyak na ako pa uwi. Nakita ko na lang sa Facebook na yung lalaki, na aksidente siya, tapos hit and run, tapos dead on arrival. Aaminin ko, simula nung insidente na yun, natakot na ako magbisikleta. Bumalik na lang ako sa pagbabike nitong pandemic kasi ang hirap, walang masakyan. Tapos medyo confident na ako kasi may mga bike lanes naman. Yung iba nga lang pintura, pero at least yung iba may bollards, protektado. Mas may confidence na ako sa kalsada. Pero syempre, sana protected yung bike lanes para ligtas talaga. So isang gabi, napadaan ulit ako sa Ayala Avenue. Tapos may nakasabay akong biker. Minsan masarap makipagkwentuhan lalo na kapag malamig, chill pace, walang ganong sasakyan. Kasi ang sarap lang makipagkwentuhan. Pagdating namin sa stoplight, bigla niya akong binulungan. Sabi ba naman niya sa akin, next time kapag sinabing tumawag ka ng ambulansya, tumawag ka ng ambulansya. Nakakulay pula siyang damit at itim yung helmet niya. Tapos bigla akong napansin yung malaking hiwa sa mukha niya. Nag-green yung traffic light, tapos pumadyak na siya. Pero ako, wala. Hindi ako nakagalaw. Nandun lang ako, nakatulala.